bangkay? Ha? Diyan po. Sa masukol na bahagi ng Camarines Norte, isang naaagnas na bangkay ng babae ang natagpuan. Nakalilis ang damit pang itaas at walang damit pang ibaba ang biktima. Kilala niyo ba yung biktima? Yun po yun! Si Carla po yan! Si Carla! Kinumpirma ng inang si Nancy na ang babae sa damuhan ay ang nawawala niyang anak na si Carla, 14 na taong gulang. Binaboy niyo anak ko! Binaboy niyo anak ko! Anak ko! Anak ko! Siya po yan, tapos yung pong gamit niya sa katawan, kilala ko naman po ang gamit ng anak ko. Yung bra po niya, tapos yung bracelet po na suot niya. Sa isang nanay, ma'am, ang hirap. Ang hirap pong tanggapin na matapos mong palakihin yung anak mo, wabalanghiyain lang ng ibang tao. Bigo naman ang mga pulis na mahanap ang pang-ibabang damit ng dalagita. Wala pong nakuhang short dun sa lugar. Dahil sa kondisyon ng bangkay ng biktima, hindi na nagawa pang iburol ang katawan at agad rin siyang inilibing. Dahil ito ay nasa stage of decomposition na, in-advise po ng funeral parlor na hindi na siya pwedeng paglamayan at ito po ay idiniretso na sa sementeryo para ilibing po ang nasabing bangkay. Ika-8 ng Hulyo, ayon sa mga pulis, hinukay ang bangkay ng dalagita para magsagawa ng autopsy. Binuksan po ulit ang kanyang libingan para po maikandak ang medico-legal at autopsy sa bangkay ng biktima. Sa inilabas na resulta ng medico-legal report ng Camarines Norte Provincial Forensic Unit, incised wound of the abdomen o hiniwang sugat sa tiyan ang dahilan ng pagkamatay ni Carla. Paano nga ba ito sinapit ng biktima? Naway may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Sa pagkakatakip ng dalawa sa tatlong suspect na sina Joseph, 19 na taong gulang, at Peter, 15 taong gulang, isiniwalat ni Joseph sa mga pulis kung paano nila isinagawa ang krimen. Wala na ko talaga ako magawa eh. Tatlong po ako. Sa ibinigay na salaysay ni Joseph sa mga pulis, Diyan lang tara, shot lang tayo. Sina Peter at Ryan. Sige na, magkakasama naman tayo eh. Oh, tara na. Ano pang iniintay mo dyan? Basta sabay-sabay tayo uwi. Oo nga, tara na. Sige ah. Kanina ka pa dyan ah. Kami naman. Teka lang. Bibigyan mo muna ako. Lakas na gano'n eh. alas 2 ng hapon noong ika-27 ng Mayo ng taong kasalukuyan, nagkayayaan silang mag-inuman ng ilang kaibigan. Yan. Yan to ah. Mangga, try nyo. Kaya idol kita eh. Nagkayayaan sila ng kanyang mga kaibigan na si Ryan at si Peter upang uminom sa lugar na malapit ng pinangyarihan ng krimen. Oh, ano na, Ara? Inom pa. Kasamang nakainuman daw nina Joseph, sina Carla at isa pang dalagita. Oh, hindi. Kaya mo yan. Sige na. Sige, inom pa. Sige. Yun o. Yun. Oh, tubig. Sige mo. Dami naman na ito. Ikaw na, Ara. To! Grabe. Uy. Okay ka lang? Okay ka lang. Nahihilo na ako. Sa imbestigasyon ng mga pulis, sa kalagitnaan ng inuman, umalis ang dalagitang nakainuman ni na Carla. Uy, huwag mo Hatid ko. Walang iwanan. Walang ganyan, ano? Okay na ako, Carla. Kaya ko na. Ayun naman pala eh. Tara, shot pa. Una na ako. Sigurado ka ba? Itong babaeng ito ay umalis at umuwi na sa kanilang bahay. So ang natira na lang po si Carla at kasama yung tatlong suspect. Sige pa, inom muna.
na. Oh, ito. Konti na lang, konti pa, oo. Kala ko pa naman. Lakas tuminom eh. Ayon sa mga pulis, makalipas ang 2 oras na inuman, nagkayayaan ang grupo nila Joseph na pumunta sa mabundok at masukal na lugar. Pahangin muna tayo doon para mula yung hilo mo. Ayon sa ating suspect na si Joseph, ay magpapahangin lang ang biktima at ang mga suspect. Kaya pumayag naman ang biktima na sumama doon sa 3 suspect. Dagdag ng mga pulis nang makarating sa lugar, doon na isinagawa ng 3 suspect ang maitim na balak. Dito lang. Ano ha? Bitawan mo ako. Ano to? Diyan ka lang. Makulit ah. Ano Huwag ba? gumalaw. Oo nga to. Tulong! Tulong! Bitawan mo ako! Ayon kay Joseph, naunang manghalay itong si Peter. Habang hinahalay ni Peter, si Carla, hinahawakan sa kamay ni Ryan itong biktima, sa 2 kamay. Habang nanonood naman itong si Joseph. Sa salaysay ni Joseph sa mga pulis, halinhinan nilang pinahasa si Carla. Sumunod si Ryan at panghuli itong si Joseph. Tumutulo ang luha ni Carla habang siya ay hinahalay. Dahil sa kalasingan po siguro, hindi na niya nagawang manlaban. Sa gitna ng pangahalay, nagawa pa raw kuna ng video ng mga suspect ang krimen. Ginagahasa ni Joseph ang ating biktima. Nag-video naman itong ating suspect na si Peter habang si Ryan naman ay nanonood at tumatawa. Matapos kahasahin, ayon kay Joseph, doonan nila na isipang patayin Tol, ang biktima. iiwan na lang ba natin yan dito? Ha? Hindi pwede. Paano kung magsumbong siya sa pulis? Dahil daw po sa takot na baka magsumbong ang ating biktima, kaya nila nagawang patayin ito. Eh, didispatchayin natin. Paano? Ryan, hawakan mo yung kamay. Nakahiga yung victim, tapos nakataas yung kamay. Sa taas ng kamay po, may naghahawak habang sinasakal po. Si Peter din po. Pero sinakal din ni Joseph. Pusin mo na. Pagkatapos ng panghahalay at pagpaslang, doon na nagawang iwan ng mga suspect ang biktima. Dinala sa police station si Joseph, 19 na taong gulang. Samantalang, idiniretso naman sa Municipal Social Welfare and Development Office ang minor de edad na si Peter, 15 taong gulang. Ang isang suspect po natin ay minor de edad, isang CICL. Tinurn over ko po siya sa ating MSWD para sa kaukulang proseso. At ang isa naman po na legal age ay nakadetini po dito sa aming istasyon. Samantala, ayon sa mga pulis, 5 ng Hulyo ng taong kasalukuyan, sumuko ang 3 suspect sa kanilang tanggapan, ang 16 na taong gulang na si Ryan. Noong July 5 po, mga around 3:00 ng hapon, ang ating pong pangatlong suspect na si Ryan ay nag-voluntary surrender dito sa aming station kasama po ang kanyang tatay. Tinurn over po namin sila sa MSWD at agad-agad dinala po siya sa Bahay Pag-asa. Sinampahan ang 3 suspect ng kasong rape with homicide. Ang ating pong kaso na isinampa na rape with homicide laban sa 3 suspect ay nasa Fiscal's Office at kami po ay naghihintay ng schedule po ng hearing. Hindi matanggap ni Nancy ang sinapit ng pinakamamahal niyang anak
kasabay ng pagpanaw ni Carla ang pagguho ng kanyang mga pangarap. Walang kapatawaran po, ma'am. Na dapat, ma'am, malawak pa, malayo pa ang lalakbayin ng anak ko, ma'am. Kaso talagang hindi na nila, ma'am, binigyan ng pagkakataon.